Alden Richards, totoo nga bang hindi sinipot ang imbitasyon ni Maine Mendoza sa isang ganap na ito? Ano nga ba ang mga kaganapan sa balitang ito? But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo, of course, magpatuloy sa ating updates for today's video, nais kong pasalamatan po kayong lahat for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong palagi ang panonood at palagi ang pagpili dito po sa ating channel. Maraming salamat po. At ngayong araw, let's talk about this one dahil itong si Mr. Alden Richards at saka si Miss Julia Barreto ay namataan na magka-holding hands dito po sa Edis Awards, kung saan pinaghihinalaan na naman sila ng kung ano-anong bagay. May mga fake news na naman nagkalat patungkol sa kanilang dalawa, pero para lang po malinaw sa inyong lahat, si Julia po at saka si Mr. Alden Richards ay magkakaroon po ng collaboration, Alden Richards and Julia Barreto to star in the Philippine adaptation of Thai blockbuster PMAC. Kaya po may mga kadalasang nakikita natin sila together. Yan po ay part ng kanila pong event, part po yan ng pagpo-promote ng kanilang upcoming movie na PMAC. Ito po ay isang horror film, Thailand horror film. Adaptation po siya. Alden Richards and Julia Barreto will team up for the first time for the Philippine adaptation Thai horror comedy romance blockbuster PMAC, originally starring Mario Maurer. Kung kilala niyo po si Mario Maurer, isa po yan sa mga superstar ng Thailand. PMAC is the highest grossing Thai movie of all time, and according to Philippine entertainment portal, the Philippine adaptation will be made possible through Viva Films and Myrad Entertainment, a multimedia company owned by Alden. So si Alden po ang magpo-produce ng nasabing movie ito. Kaya yung mga nagkakalat po ng mga fake news, ito po yung pambala sa kanila. Pero ito na, dahil talagang napag-uusapan ito sa X dahil tila baga deadma. Sinasabi po ng ilan na dinedma daw di umano ang imbitasyon ni Maine Mendoza. Noong July 24, 2025, iminahagi ni Maine Mendoza, kilalang Pilipina actress at personalidad sa media, ang kanyang mga saloobin at reaksyon sa isang 45 minutes podcast na inilabas ng Itbulaga kasama sa mga orihinal na kasapi ng Kalye Serye. Sa Instagram broadcast channel niya na Main Content, inamin niya ang kumong komplikadong karanasan niya sa pagsasalita ng harapan, pati na rin ang pagdanais na siya'y hindi ma-misinterpret ng kanyang mga tagapanood. Si Maine Mendoza po at ang Kalye Serye phenomenon, sumikat si Maine noong 2015 bilang Yaya Dub sa Itbulaga sa segment na Kalye Serye, kung saan nabuo ang iconic club team na Aldab kasama si Alden Richards na naghatid ng pambihirang kasikatan at viral na pagtangkilik sa buong mundo. Kamakailan naglabas ang Itbulaga ng isang 45 minutong podcast episode kung saan nagkwento sina Maine, Wally Bayola, Jose Manalo at Paolo Ballesteros tungkol sa kanilang karanasan sa Kalye Serye, mula sa likod ng eksena hanggang sa dynamics ng kanilang teamwork. Ayon pa sa pahayag ni Maine sa Instagram, so hindi daw di umano siya strong suit sa pagsasalita ng harapan dahil sa kaba, takot na magsabi ng maling bagay. Nahirapan siyang ipaabot ang kanyang mensahe ng maayos sa isang live na format. Ibinahagi ang pagka-frustrate dahil maraming kwento ang nais niyang ibahagi, ngunit hindi niya mailahad ng buo. Sabi niya, it frustrates me because there are so many stories and thoughts I wanted to share but I struggle to articulate them. Nangako rin siyang umaasa that said, I hope they don't get misunderstood. So, sa kanya pong pagbabahagi, nilinaw ni May na ang lumilimot na kwentong siya'y nag-audition sa Pinoy Big Brother, inakusahan siyang pina-audition sa isang tao na nangako at nagpakilalang lawyer talent manager, ngunit hindi pala siya konektado sa PBB or ABS-CBN. Aabot na sana ang pag-accept niya kung hindi kasama ang kanyang ama sa desisyon. Ipinunto niyang ang alamat na siya'y PBB auditionee ay misleading. Nagpakilala lang ang taong yon at hindi opisyal na audition sa network. Sa pag-a-address naman ng
tanong ng mga fans sa sinabi ni Maine. Si Alden Richards ay inimbitahan. Ito po yun, no? Inimbitahan daw sa podcast, ngunit dahil sa mga prior commitment nito, hindi siya nakarating. So, ibig sabihin, meron pong schedule na dapat si Alden Richards ay kasama doon sa podcast na yun, sa 45 minutes podcast. Pero, that time kasi meron siyang prior commitment na hindi yun lumalabas na balita, na tila baga sinasabi ng ilang mga online news na dinedma daw at hindi pinagbigyan ni Alden ang imbitasyon ni Maine. Samantalang ang imbitasyon na yon ay nanggaling mismo sa Itbulaga, sa pamunuan ng Itbulaga, para dun sa pagse-celebrate nila ng ika-10 taon ng Aldab Nation. Ginamit niya ang pahayag na next time upang ipakita ang bukas na posibilidad na sa susunod at hindi ito dulot ng issue o hindi magandang relasyon. Kasi yun po kasi yung parang lumalabas ngayon sa social media na parang nami-misinterpret ang hindi pagpunta ni Alden. So, ang pag-amin ni Maine sa kanyang verbal anxiety ay nagpapakita ng kanyang pagiging tapat at mapagpakumbaba bilang isang public figure. Hindi tulad ng ibang celebrity na natural na mataas ang pagsasalita, nariyan ang kahinaan niyang mahawakan ng long form sa pakikipag-usap, lalo na sa mga podcast format. So, yun po yung ilan sa mga paglilinaw nitong ang kampo ni Alden Richards. During that time kasi, ako mapapansin po ninyo, di ba parang kinall out pa si Alden Richards sa mga Aldab Nations dahil sa hindi pagbati nito. Yun pala, nung mga time na yun na nagse-celebrate ng 10th year anniversary ang Aldab Nation, si Alden Richards po ay may trabaho, kaya hindi po siya nakapag-post or nakiselebrate dun sa 10th year. Tapos, parang inaakusahan agad si Alden Richards na wala daw utang na loob, hindi raw nililingon yung mga tumulong sa kanya noon, yung sumuporta sa kanya noon na Aldab Nation. And then after a while, nag-post po si Alden Richards na siya po ay bumabate sa lahat ng Aldab Nation ng ika-10 taon. So doon lang nanahimik ang mga bashers. Kung makikita natin na talagang palasak talaga, no, ito pong mga bashers na to, gagawa talaga sila ng mga bagay na ikakasira ni Alden Richards. At talagang grabe po yung demolition job na ginagawa kay Alden. Biruin ninyo maganda po ang relationship ni Maine at saka ni Alden Richards bilang magkaibigan. At kahit po hindi sila talaga masasabi natin nagkatuluyan dahil ang daming na in love dito sa Aldab na ito pero yun nga, meron na pong lumagay na sa tahimik si Maine. Maraming nalungkot during that time kasi inaasahan natin sana na si Maine Mendoza at si Alden Richards ang magkakatuluyan. Kaso nga lang, hindi natuloy dahil mukhang hindi talaga para sila sa isa't isa, pero nanatili po yung kanilang pagkakaibigan. Syempre sa showbiz po is talagang talagang gagawan po yan ng mga ganyang klase ng mga paninira dito kay Alden. Pero ang maganda lang kasi kay Alden Richards is talagang yung hindi siya palapatol dun sa mga ganitong klase ng mga paninira sa kanya. Nananatili siyang tahimik, nananatili po niya yung kanyang peace of mind sa mga ganitong pagkakataon. So, ngayong July 2025, patuloy ang pag-aalala at nostalgic na ng publiko sa Kalye Seri at Aldab. Kaya't mahalaga na mapailalim ang kanilang pag-uugnayan sa fans sa isang transparent na paraan. Bilang bahagi ng isang dekada sa industriya, mahalagang makita rin ni Maine at ni Alden na talagang magiging isang matured artist sila sa mga ganitong pagkakataon. Ipinapakita nila ang evolusyon ng media environment kung saan mahalaga ang direktang engagement sa audience sa pamamagitan ng social media at podcast format. Sa kanyang Instagram broadcast noong July 2024, pinahayag ni Maine ang kanyang mga saloobin tungkol sa Kalye Seri podcast, lalo-lalo na sa kanyang mga takot na ma-misunderstood sila ni Alden. Ang kanyang mensahe nagsilbing emosyonal na paghingi ng pangunawa at isang hakbang sa pagsasaayos ng kanilang public narrative at pahiwatig na nananatili ang posibleng collaboration sa hinaharap. Sa ganitong paraan, muli niyang pinalalago ang kanyang imahe bilang isang artist na nauugnay sa fans sa may mas malalim at tapat na tunay na paraan. Kaya naman dito po talagang hinangaan si May dahil talagang
pinagtanggol niya si Alden Richards sa isyong ito, no? Maganda lang sa kanila, isa natili silang magkaibigan. So, that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone.